Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Juan, Kapitulo 6, versikulo 52 hanggang 59. Nagpapakilala si Jesus bilang pagkain. At kung ating pagninilayan, lahat ng pagkain o lahat ng ating kinakain ay kailangan mamatay upang makapagbigay ng buhay. Ang mga isda, ang mga gulay, ang mga prutas, ang mga karne na nagbibigay sustansya at lakas sa ating katawan, lahat sila ay namamatay upang tayo ay tumanggap ng buhay. Ngunit may mas mahalagang aspeto sa paksang ito. Ang bawat pagkain na namamatay sa sarili habang nagbibigay ng buhay ay hindi nawawala, hindi naglalaho, kung hindi tumatanggap ng mas mataas na antas o uri o halaga ng buhay. Halimbawa, ang lupa ay napakaraming mineral. Kapag ang isang halaman, halimbawa ay ang damo, ay itinanim sa lupa, upang mabuhay ang damo, kailangang mamatay ng mga mineral sa lupa. Ialay ang kanilang sarili para sa damo. At ang damo, ang kanyang mga ugat ay sisipsipin, tatanggapin ang sustansya ng lupa. Namamatay ang mga mineral, ang sustansya ng lupa, para bigyan ng buhay ang damo. Ngunit ang mineral o ang sustansya ng lupa ay nagkakaroon ng mas mataas na uri ng buhay. Hindi na lamang siya sustansya o lupa, siya ay bahagi na ng damo. Ang damo, kapag kinain ng isang hayop, halimbawa ng baka, o ng isang tupa o ng isang kambing, namamatay din ang damo para bigyan ng buhay ang hayop. Ngunit ang damo, sa kanyang pagkamatay ay hindi siya naglalaho sapagkat siya ay nagiging bahagi ng laman ng mga hayop na kumain sa kanya. Habang namamatay, nagbibigay ng buhay at nagkakaroon ng mas mataas na antas o kahulugan ng pag-iral. Ang mga hayop, ito ang ating mga kinakain sa hapagkainan. Ang karne ng baka, karne ng baboy, karne ng tupa, karne ng kambing, ang mga manok, ang mga isda. Lahat sila ay tumanggap ng pagkain mula sa mga halamang namatay para sa kanila. At itong mga hayop, ibon, isda, upang buhayin ng tao, tayong lahat ay kailangan ding mamatay. At kapag tinanggap natin sila sa ating katawan, magiging bahagi sila ng ating mga kalamnan, ng ating dugo, ng ating lakas. Hindi sila nawala. Naging kabahagi sila ng ating buhay. At ang ebanghelyo na ipinapahayag ni Jesus ay may sinasabing isang katotohanan. Katulad ng mga pagkaing ating tinatanggap na nagkakaroon sila ng mas mataas na kahulugan ng buhay sa kanilang pagkamatay, ayon din ang paanyaya sa atin ng Panginoon upang magkaroon ng mas dakilang kahulugan ng ating buhay. Kailangan din nating mamatay sa ating sarili. Totoo, maaring hindi tayo katulad ng mga pagkain na ibibigay ang ating dugo at laman sa kapwa at sa Diyos. Ngunit maaari tayong mamatay para sa ating sarili habang iniaalay natin ang buhay sa iba. Habang tayo ay naglilingkod, habang ang oras at panahon natin ay ibinibigay sa mga nangangailangan, ang ating talino, ang ating lakas, ang ating mga material na kayamanan ay nawawala para buhayin ng iba.
tayo ay nagkakaroon ng mas mataas na kahulugan ng buhay. At para bigyan tayo ng lakas na magkaroon ng ganitong uri ng buhay, si Jesus ay ibinigay ang kanyang katawan at dugo bilang totoong pagkain at inumin. Ito ang sinasabi sa Ebanghelyong ito. Upang kapag tinanggap natin si Jesus bilang pagkain at inumin, ang kanyang laman at dugo ay mapapasa atin. At tayo ay magiging bahagi ng Panginoon. At magkakaroon tayo ng kapangyarihan, ng lakas, na ialay din ang ating buhay sa iba kung ano ang ginawa ni Jesus para sa atin. At para bigyan linaw ang Ebanghelyong ito, mahalagang ipasok sa ating kaisipan ang banal na Eucharistia. Sa banal na Eucharistia, tuwinang ipinagdiriwang ay nagaganap ang pagbibigay ni Jesus ng kanyang katawan at ng kanyang dugo. At ano ang layunin? Upang bigyan tayo ng lakas at pagkakataon magkaroon ng mas taas na halaga ng pag-iral, maging mga anak ng Diyos na may buhay na walang hanggan. Tandaan natin, kung ang mga pagkaing ating kinakain, kapag atin silang tinanggap, sila ay nagiging bahagi natin. Sa Eucharistia o sa banal na misa, iba ang nangyayari. Mas maganda at mas mabuti. Sa tuwing kakainin natin ang katawan ni Jesus at sa tuwing iinumin natin ang kanyang dugo, hindi natin nagiging bahagi si Jesus. Kung hindi, tayo ang nagiging bahagi ng kanyang katawan. Ang katawang mistiko ng Panginoon, ang simbahan. Napakagandang misteryo, ngunit isa lamang sinasabi. Sa tuwing tatanggapin natin si Jesus, nagiging bahagi tayo ng buhay ng Diyos. Isang buhay na paulit-ulit na ibinibigay at namamatay para sa sarili, para buhayin ng iba, ngunit isang buhay na hindi nauubos. Sapagkat ang buhay ng Diyos na ibinibigay sa atin sa pakikiisa natin kay Jesus ay buhay na walang hanggan. At ito, sa tuwina ay ating nararanasan sa Eucharistia na sa tuwina at palagiang ating pinagdiriwang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.